Sakamoto Days Chapter 7 and 8. Nagsimula ang chapter sa isang amusement park kung saan nandirito ang pamilyang Sakamoto. Sumakay sila ng roller coaster, habang nasisiyahan ang lahat, ang ating bida naman ay pinagpapawisan sa takot. Pagkatapos nilang sumakay, ay kumain naman sila ng ice cream, na naging dahilan ng pagsakit ng tiyan ni Mr. Sakamoto. Minungkahi naman ni Shin na tumawag ng doktor, habang si Mrs. Sakamoto naman ay gustong painumin ito ng tubig. May nakita namang magandang lugar si Hana sa isang papel, at para daw itong Tokyo Dome. Napaisip naman si Xiaotang kung ano daw ang Tokyo Dome, habang patuloy namang nagsalita si Hana, ang mascot daw ay napaka-cute na mataba, at isa itong kuneho na malakas. Napaisip muli si Xiaotang, dahil parang si Mr. Sakamoto daw ang mascot. Sinabi naman ni Mrs. Sakamoto na, napakasaya daw ng araw na ito dahil magkasama silang lahat na nagsasaya. Napaisip naman ang tatlo, at naalala ang sinabi ni Nagumo, na may patong sa ulo si Mr. Sakamoto na 1,000,000,000 yen. Nalungkot naman sina Shin at Sakamoto, dahil kung hindi daw nangyari yon, ay napakasaya talaga ng araw na ito, habang si Xiaotang naman ay nawalan na ng pake dahil nasarapan ito sa kanyang kinakain. Kinausap naman ni Shin si Lo, kung saan sinabi nito na ang kanilang trabaho, ay para protektahan ang pamilyang ito, ang una ay para tapusin ang kanilang mga kalaban, at ang pangalawa ay suportahan ang pamilya Sakamoto na maging masaya. Nagreklamo naman si Xiaotang, dahil sa dami daw ng tao, paano nila malalaman kung sino ang kalaban. Pinatigil naman ni Shin sa pagrereklamo ang dalaga, at sinaad na, wala daw kalaban sa kanilang paligid, dahil nababasa niya ang mga isipan ng mga taong nakapaligid dito hanggang sa 20-meter radius. Itinagulat naman ni Xiaotang ito, dahil hindi niya alam ang ganitong kakayahan ni Shin, at nagalit din ito dahil baka lagi niyang binabasa ang kanyang isipan. Sinabi naman ni Shin na hindi, dahil kailangan niya munang mag-focus ng mabuti para marinig at maintindihan ang mga iniisip ng tao, at hindi lang daw ito basta-basta pumapasok sa kanyang mga isipan kahit anumang oras. Hindi naman maintindihan ni Xiaotang ang sinasabi ni Shin, habang nainas naman ito dahil napakahirap daw para sa kanya na i-explain ito. May napansin naman si Shin na kalaban na papadating, at mabilis na sinabi kay Mr. Sakamoto. Dagdag pa ni Shin, na nasa kanang bahagi daw niya ito, at nagpapanggap na isang janitor. Inisip naman ng assassin na, napakatapang daw nito para mag-outing pa, nang makapunta na ito sa likuran ng ating bida, ay mabilis na inilabas niya ang kanyang armas para atakihin si Mr. Sakamoto. Bigla namang kinuha ng ating bida ang ballpen na nakalagay sa bulsa ng janitor, at ginamit ito upang saksakin ang kalaban. Mabilis namang kumilos sina Shin at Xiaotang upang itago ang katawan ng janitor, at tinapon ito sa gubat na nakatali ang bibig at kamay. Napahanga naman ang dalawa sa ginawa ni Mr. Sakamoto, dahil napatumba niya ito nang hindi man lang tinitignan, at hindi rin niya pinatamaan ang mga lamang loob ng kalaban. May nagmamasid naman sa kanila na isa pang kalaban, at nang makaalis na sila, ay nilapitan niya ang janitor. Sinaad ng kalaban na, ito si Mr. Curry, sinabihan ko na siya na ang pagpapanggap bilang isang janitor ay hindi uobra. Pinagmasdan naman niya si Mr. Sakamoto, at napaisip kung siya ba daw talaga ang legendary hitman. Mayroon ding impormasyon ng kalaban tungkol sa kakayahan ni Shin, at nagpaplano na dapat wala itong iniisip kapag nakaharap niya ito. Napatingin naman si Shin sa kanyang likuran, habang ang kanilang kalaban ay sinusundan sila. Sumakay ulit ang pamilya Sakamoto sa isang roller coaster. Ang mag-asawa kasama si Hana, ay nasa harapan, habang sina Shin at Xiaotang ay sumakay sa likuran, dahil ito daw ang pinakamagandang pwesto, saad ni Shin. Napaisip naman si Xiaotang na wala namang aatake sa kanila sa ganitong kalagayan, habang may bigla itong napansin na kaduda-dudang lalaki, at tinanong si Shin kung wala ba itong napapansin na hindi tama. Tinignan ni Shin ang may silver na buhok, at napagtanto na isa itong kalaban. Naramdaman naman ng assassin na alam na nila ang kanyang katauhan, at pinagmasdan ang dalawa. Gusto namang alisin ni Shin ang safety bar ng roller coaster, ngunit huli na ito dahil umaandar na ang roller coaster. Habang mabilis na umaandar ang kanilang sinakyan, ay sinabihan naman ni Shin si Mr. Sakamoto na may kalaban sa kanyang likuran. Naglabas ng baril ang assassin na may silencer, at pinaputukan ang ating bida. Tumama ang bala ng assassin sa salamin ni Mr. Sakamoto, ngunit hindi naman ito tumagos, dahil ang suot na salamin ng ating bida ay bulletproof.
Habang umikot ang roller coaster, ay pilit pa ring inaalis ni Shin ang safety bar, hanggang sa makawala na ito. Nagpahulog si Shin habang patuloy na umiikot ang roller coaster, at saktong nahulog sa likuran ng kanilang kalaban. Nagawang mahila ni Shin ang assassin, at nahulog sila sa riles ng roller coaster. Sinabi ng kanilang kalaban, na isa kang baliw, muntik mo na akong mapatay. Hinamon naman ni Shin ang kanyang kalaban at sumagot na, ang araw na ito, ay ang day off ni Mr. Sakamoto, kaya ako muna ang hahalili sa kanya. Tinanong naman ng assassin na, isa bang uri yan ng pag-aapela? Napaisip naman si Shin, dahil kahit anong gawin daw nito, ay hindi niya magawang mabasa ang isipan ng assassin, at baka ito daw ay isang tipo na kikilos muna bago mag-isip. Dumaan ang roller coaster sa kinaroroonan ng dalawa, nagawang maiwasan naman nila ito, habang naghagis ng patalim ang assassin patungo kay Shin. Hindi naman magawang maiwasan ni Shin ang patalim, at tumama ito sa kanyang kaliwang paa. Bigla namang nahilo si Shin, at ang kanyang paningin ay lumalabo. Napagtanto niya na ang patalim na ginamit ng kalaban ay may lason. Sinabi naman ng assassin na, ang lason na inilagay nito sa kanyang patalim ay sarili niyang likha, at tiyak na mamamatay na daw si Shin. Bumangon naman si Shin, at pinatigil sa pagsasalita ang assassin, dahil hindi daw niya alam ang mga mangyayari. Sumagot naman ang assassin at sinaad na, tama ang aking inakala. Alam ko na nung nakita ko si Sakamoto kanina, ang mga mata nito, ay ang mga mata ng isang loser, takot siyang mamatay, kapag ang isang tao ay hindi pa handang harapin ang kamatayan, ay nakikita ito sa kanilang mga mata. Alam mo ba na habang mas pinagtutuunan ng pansin ng isang tao ang pamumuhay, mas nagiging mahina siya. Ang takot sa kamatayan ay nagpapahina sa iyong kakayahan na gumawa ng mga agarang desisyon, ikaw din, natakot ka sa aking kutsilyo, kaya hinayaan mong tumama ito sa'yo. Sinabi naman ni Shin na, naiintindihan ko, talagang delusional ka. Akala mo natatakot mamatay si Mr. Sakamoto. Siyempre natatakot siya. Si Mr. Sakamoto ay nasa kalagitnaan ng isang napakahirap na misyon, na inilalaan ang kanyang buhay sa pagprotekta sa kanyang pamilya. At saka, ang isang taong may pinoprotektahan ay lalaban ng mas desperado. Sinambit naman ng assassin na, halos hindi ka na makakita sa puntong ito, hindi ba, nakakaawa kung gaano ka-desperado ang iyong mga apela. Sinabi naman ni Shin, na wala nang saysay pa kung nakakakita man ako o hindi, napaisip naman ito, at may isang paraan siyang gagawin para matalo ito. Pinuntahan ni Shin ang roller coaster at sumakay ito, habang naguguluhan naman ang assassin sa kinilos ni Shin. Ginamit ni Shin ang bilis ng roller coaster, at hinila ang assassin para isakay din ito. Pinagsusuntok ni Shin ang assassin habang nakaupo ito, ngunit bigla namang may inilabas ang kalaban sa kanyang bibig, na tumama sa balikat ni Shin. Napahiga si Shin, habang patuloy na lumalabo ang kanyang paningin, dahil sa lason na mayroon ng bagay na bumaon sa kanyang balikat. Bigla namang umatake ang assassin gamit ang isang patalim, pinilit namang tumayo ni Shin, na iwasan niya ang kutsilyo, at tinulak ang kalaban, na naging dahilan ng kanilang pagkahulog. Nag-crash sila sa isang entablado, kung saan may mga nagpe-perform na nakamaskot. Hindi naman inasahan ng assassin na mangyayari ito, ang Power Ranger naman na nakamaskot, ay sinabihan ang assassin na umalis dito, dahil nagpe-perform sila. Nagalit naman ang assassin at pinatahimik ang Power Ranger, dahil baka patayin niya ito. May isa pang nakamaskot ang nagpakita at ito pala ay si Shin, kung saan mas nakakakita daw siya ng malinaw gamit ang mascot na rabbit. Inihanda naman ni Shin ang kanyang sarili para muling harapin ang kalaban, habang sinaad ng assassin na, anong sinasabi mo, hindi ka pa nakakakita diba, gusto mo bang magtanghal sa harapan ng mga bata habang pinapatay kita? Mabilis namang kumilos si Shin, at sinuntok ang kalaban gamit ang kanyang kaliwang kamay, at tinawag ang kanyang atake na, Sugar's Rabbit Punch. Nagsuka naman ng dugo ang assassin, habang ang mga nanunood ay pinalakpakan si Sugar-chan, at ito ang mascot na suot ni Shin. Umatake naman ang assassin gamit ang kanyang patalim, ngunit madali lamang na naiiwasan ito ni Shin. Pinigilan ni Shin na umatake ang assassin, at sinuntok ito gamit ang kanyang kanang kamay, na tinawag niyang Rabbit Right Uppercut. Naguguluhan naman ang assassin, dahil paano daw niya ito nagagawa kahit hindi naman siya nakakakita. Napahanga naman ang mga manunood sa pinapakita ni Sugar-chan, habang sinabi naman ni Mrs. Sakamoto sa ating bida, na ang kanilang labanan ay parang totoo.
Habang patuloy ang sagupaan ng dalawa, napansin naman ng mag-ina na nagugustuhan daw ni Sakamoto ang kanyang pinapanood. Ibinalik naman ang scene sa dalawa, kung saan mabilis na kumikilos si Shin upang atakihin ang assassin. Lalo naman naguguluhan ang assassin, dahil paano daw niyang nagagawang kumilos ng mabilis kahit na may lason ito, nababasa niya rin daw ang mga kilos nito, at parang ibang tao na ang kanyang kalaban. Sinabi pa ng assassin na, sumusobra ka na, umatake ito gamit ulit ang kanyang patalim at nagawa nitong mapunit ang mascot sa parteng ulo ni Shin. Lumabas ang mukha ni Shin, at napansin naman ng assassin na ang kanyang mga mata ay sarado. Umatake naman ulit si Shin gamit ang kanyang dalawang paa, at sinipa ang assassin sa kanyang tiyan, na naging dahilan ng pagkatalo nito. Matapos mawala ng malay ng kanyang kalaban, ay nagsigawan ang mga tao. Sinabihan naman ni Mr. Sakamoto si Shin, na magaling ang kanyang pinamalas, habang si Xiaotang naman ay naiwan sa roller coaster, at umiiyak na. Dito na natatapos ang Chapter 7 and 8 ng Sakamoto Days. Paki-follow naman po ng ating Facebook page, nasa description po yung link. Muli huwag kalimutang mag-like, comment, share at subscribe sa ating channel. Salamat!